Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope. Yeah. So everything is His plan. Yeah, is planned by God. Hi, I am Pao Mendoza, 31 years old, working student based here in Ontario, Canada, and this is my MX3 story. Hello, Pao. Hi, Tita Mirna. Salamat sa oras mo, ha? Nice to meet you po. Oh, na-excite kami. Ang ganda ng lugar nyo rito sa Toronto. Salamat po sa pagbisita nyo. Pao, alam mo, nabalitaan ko kasi Com Arts graduate, and then you work 6 years with Network in the Philippines, so parang production. Pero ngayon, ikaw yung in front of the camera ngayon. Kaya nga po nakakapanibago kasi usually nandun po ako sa likod, nagsiset up. Oo. Bakit mo naisipan na mag-migrate dito sa Canada? Funny thing po kasi, ever since wala talaga akong plans na mag-ibang bansa. Oo. Kaso maraming nangyari na parang kailangan. Kasi first, pandemic. And then, kasabay nung pandemic, kasama ko sa mga na-retrench dun sa pinag-workan ko dati. So parang napaisip na ako na What's next? what's next? Tapos nag-usap kami ni Nika, yung girlfriend ko. Siya kasi yung may plans talaga mag-Canada. So sabi niya, why not mag-try ka din mag-aral? So first step ko noon, mag-apply ako sa 3 school dito sa Canada. Kailangan ko ng letter of acceptance. So sabi ko din kay Lord, bahala na po kayo. I-guide nyo na lang po ako kung saan nyo po ako dalhin. And then nag-submit ako, na-approve po within 3 days. Nakakuha po ako ng letter of acceptance. So, 1 year ka na rito, Paolo. Ano yung mga challenges that dinaanan mo along your journey? Ang pinakamahirap po kasi yung first 4 months ko po dito sa Canada. Una, weather. Pagdating ko po dito, January. 1 week pagkadating ko po dito, nag-i-snow na ang lamig. Sobrang adjust. Pangalawa, bago lahat. Sa school, lahat ng mga nakikita ko bago. Pangatlo, yung pinaka naging challenge sa akin kasi yung dad ko na ospital. So, nag-worry ka masyado? Masyado akong nag-worry. Kasabay nun, exam ko pa. That time, parang helpless ako nun kasi gusto kong umuwi pero wala akong magawa. Yes, so you came here na mag-isa ka lang, wala kang kakilala, malayo ka sa pamilya. Paano mo na-overcome yung homesickness, lalo na nung nagkasakit yung father mo? Prayers. Actually, wala naman po akong malalapitan kundi si God. Sa akin, ang lagi kong dasal, bahala na po si God. Kung saan niya ako dalhin, i-guide na lang niya po ako. Kung ano yung plans niya, doon ako. Kasi naniniwala ko siya yung nagdala sa akin dito. So, punta tayo sa MX3. Who introduced it to you? At ano yung naitulong nito sa'yo? Lalo na you have an active lifestyle and ang dami mong ginagawa. I knew it back home. So, I tried yung MX3 capsule. Inintroduce siya ng friend ko. Sabi, try mo to. Magbubusto ng immune system mo kasi kailangan mo bawal magkasakit dyan. Which is true, bawal magkasakit. So, it helps me talaga po kasi parang yung energy ko na maintain ko, hindi ako nagkakasakit kahit paiba-iba po yung weather dito sa Ontario. Talagang very helpful po sa akin yung MX3. So, aside from your studies, Paolo, meron ka pa ring work, no? And so, you serve 8 hours sa isang retirement home. So, maghapon ka nakatayo halos doon, ang tagal. So, how do you manage it at ano yung naiitulong sa'yo ng MX3 capsule? Meron siyang anti-inflammatory properties. So, talagang kailangan ko siyang i-take bago ako mag-duty para makatulong siya sa akin. Yung mga muscles ko hindi sasakit. Yung energy ko, kailangan same. Kasi lalo customer service, so kailangan yung namin laging naka-smile. Lalo mga senior din po sila, tinutulungan din po namin sila. So, kailangan ko talaga yung energy, yung binibigay sa akin ng MX3 capsule. Malaking tulong talaga siya sa akin. Okay, thank you very much, Paolo, ha? Thank you po, Salamat talaga tita. for Thank your you po. time. God bless. God bless din po, tita. And enjoy po yung Toronto. Sure. Talaga mag-i-enjoy kami. MX3, dito ako believe.